Kaya po. Magandang umaga. Ladies and gentlemen, our Mayor, Mayor Sara Duterte. Okay, ngayon mga kaibigan, bakit ang title ko ngayon ay pinaparating ko kay Vice President Sara? Na ang sabi ko nga, Dear Vice President, mabuti pa ang outpatient ng mental hospital. Bakit? Una-una sa lahat, ang outpatient po ng mental hospital pang tuwing schedule ng check-up, consultation, kung ano po ang tanong ng doktor sa pasyente, yun lang po ang sinasagot ng mga pasyente. Wala nang iba. Wala na pong iba. Ha? Wala na pong iba. Kung ano pong katanungan ng doktor, doon lang po sumasagot. Doon lang po sumasagot. Pero ikaw po, madam, isa kang naturingan, tanggalin na natin ang pagiging vice president mo. Yung title mong vice. Ikaw po ay isang graduate na abogada. Abogada. Edukadang tao. Edukadang tao ka, madam. Unang-una, kaya ka po nasa Senado nung isang araw para i-explain mo, sagutin mo, yung mga katanungan na kung saan yung project na pinopropose mong budget for 2025 para pag may mga katanungan doon ang mga mambabatas natin na senador, kakampi mo man, hindi mo man kakampi sa politika, masagot mo ng diretsyo. Di po ba? Yun ang papel mo sa Senado, kaya ka pinapunta ron. Kaya ka nandoon. Wala lang iba. Hindi yung marami kang hindi yung marami kang eklabo, ika nga. Unang-una, madam, sa ginawa mong yan, ipinapakita mo po, madam, na isa kang ignorante. Isa kang pikon na abogada. Isa kang pikon na public official sa mga pinagsasabi mo doon. Nakakahiya ang isang katulad mong Vice President of the Republic of the Philippines. Simple lang naman po ang katanungan, di po ba, tungkol dyan sa libro? Di ba? Ang dami mo nang kinuda. Napakahirap pa nang lumapit sa'yo para humingi ng tulong. Napakahirap. Napakahirap lumapit sa'yo. Di ba? Napakahirap, madam. Pag tumulong ka pala, ang taong natulungan mo ay hindi mo na gusto at nakikita mong medyo tagilid sa'yo, susumbatan mo na. Di ba? Susumbatan mo na ganito, ganyan. Yun ba ang isang public official? Madam? Hindi naman mo masamang magtanong. Di ba? Kasi, una-una, kaya ka nga po napunta sa Senado nung isang araw para ipaliwanag mo yung budget proposal na hinihingi mo para sa 2024 ba? 25. Pero ang dami mong kaartihan. Ha? Mabuti pa si Atty. Leni Robredo hindi siya ganun. Yes. Yeah. Nung time din natin Pangulong Duterte, kahit maraming sumisira kay BP Leni, kahit maraming umaatake sa kanya, kagaya ko noon, kung anong katanungan,
sa Senado, sa Kongreso, lalo na pag-budget, doon siya sumasagot. Na sinasabi natin nung araw na si Leni Robredo ay mahilang utak, di ba? Na si Leni ay walang laman ng kokote, pero hindi ganun ang asta. Di ba? Hindi ganun. Hindi kagaya nito si Sara, barubal, brusko. Nakakahiya po, mga kababayan. Yan ba ang ating Vice President? Manunumbat itong si Sara Duterte. Mahirap talagang humingi ng tulong, pikon. Yes! Pinakita na ito sa araw. Di ba? Pinakita niya. Nakakahiya po yun. Una-una, nagpakita ka na ng libro kahapon. Mas nakakahiya yung ginawa mo, madam. Ha? Nakakahiya yung ginawa mo. Ha? Nakakahiya yung ginagawa mo. Biruin mo, ha? Naalala ko, buti na-recall ko yung video doon sa Senate hearing, yung about sa libro ng mga botante, boboto yung mga magulang. Napakaaga mong mangampanya, madam. Napakaaga mong mamulitika. Sinasabi mo, pinupolitika ka. Sinasabi mo, pinag-iinitan ka ng politika. Eh, iyon pala, ikaw pala ang namumulitika. Napakaaga pa. Pirin mo, ha? Gumawa ka ng libro, tapos mukha mo ang nandoon. Si Vice President Sara Duterte ay naging ganito, naging ganon. Tapos, ngayon ay Vice President. Napakaaga ng campaign naman yan, madam. Hindi ba? Kamusta pala yung anti-epal political? Kamusta pala yung anti-epal? Napasa ba yun? Yung kay Senator Miriam Defensor? Nakakahiya, madam. Nakakahiya, sa totoo lang. Ikaw siguro ang pinaka nakakahiyang Vice President. Biruin mo, magpapagawa ka ng project, ng libro. Tapos, mukha mo ang nakadisplay. Pinapakita mo yung pagmumukha mo doon. Hindi ba pangangampanya na yun, madam? Ito nga, may live nga si Takero. Nakita ko, sabi niya, magkakaso daw si Sara sa mga bumabakbak daw doon sa libro. Diyos ko, madam. Public figure ka po. Public official ka. Hindi pwede lahat ang sasabihin sa'yo ay puro pabor sa'yo. Hindi po pwedeng gano'n, madam. Nasa Republic of the Philippines ka. Isang pangangampanya yan. Alam mo, walang, madam, mawalang galang na. Pag sinasabi ng tatay mo, ayaw niya na nilalagay ang pangalan niya. Ayaw niyang nakalagay ang mga mukha niya sa mga project. Eh, sa'yo, madam. Lantora ng pangalan mo ron. Ito, taas ng ere. Kahit mayor siya, ngayon, hahabulin pa din daw siya. Sa 2010, wala nga napatunayan, hahabulin na siya. Hindi. Alam mo, doon sa sinasabi niyang hahabulin siya, mawalang galang sa'yo, Carla Johnson, Siguro kaya niya nasabi yun kasi alam niya na may mga mali siya. Alam niya na may mga kapalpakan siyang nagawa. Kaya, niya nasasabi. Una-una, yung sinasabi niyang, ito na nasa libro. 10 milyon. Kayong nanonood na 218 ngayon sa mga sandaling ito. Yung na binayad ninyo sa gobyerno, yung buwis na binayad ninyo, nakita, napunta doon sa libro na may mukha siya. Diba? Nandoon yung kanyang pagmumukha. Doon napunta ang 10 million na binabayad ng sambayan ng Pilipino. Papayag ba tayo? Tayo ay may mga taxpayer. Sasabihin na naman ng mga tanga,
Bakit, Kalbo? Nagtatrabaho ka ba? Nagbabayad ka ba ng buwis, Kalbo? Wala kang trabaho. Alam niyo po mga kaibigan, sa mga tanga na nagsasabi na pag ang tao walang trabaho, walang binabayarang buwis. Explain ko po sa inyo, ha? Ako po nagbabayad din ako ng buwis. Bakit? Bumibili po ako ng load araw-araw. Naglo-load ako everyday. Bawat load ko, kasama na yan. Ha? Kasama na yan sa pagtakyas ng load ay ng tax na binili ko. Nagkakape ako araw-araw, kada kape ko. Binabayaran ko yan. May buwis yan. Ito, bumili ako sa grocery ng BB oil. Di ba may tax doon? Nakalagay doon ang VAT tax na binayaran ko. O di nagbabayad ako ng buwis. Huwag sasabihin ng mga tanga, wala kang trabaho, Kalbo. Kaya anong binabayaran mong tax? Lahat tayo nagbabayad ng tax. Dahil may binibili tayo, nagbabayad tayo ng kuryente. Kasama yan doon sa binabayaran natin na buwis. Kaya huwag tatanga-tanga yung iba. Ha? Kung wala lang tax yung pagtsupa ko, kasi rektang binabayad yun doon sa lalaki ko. Ha? Ha? Kaya huwag maging tanga. Meron isang matanda dyan na taga-Hong Kong na vlogger. Nagbabayad daw siya ng tax. Yan ang trabaho niyan. Nakalimot ata yung tangang matanda. O yung tanga, yung matanda. O, hindi ko na lang inimisya ng pangalan kasi pabor sa kanya yun. Pang-alat na yun eh. O, pang-alat na yun. Hindi ko na papangalanan yung kupal na gurang na yan. Kasi, magiging favor sa kanya para pag-agat sa vlog niya. Oo. Na isa rin inutil yung gurang na yan. Oo. Kaya hindi ko na i-mention. Pero ganun pa man, mga kababayan, dito natin nakikita kung anong klase ang pamilya ng itong mga Duterte. Di ba? Dito natin, alam niyo, ito po nung isang araw may kausap akong member ng isang Duterte movement na kung saan muli daw binubuo. Alam ko, may mga nakamonitor sa akin dyan na member ng MRRD or Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Council. May mga nakamonitor sa akin dyan. 1 month ago may tumatawag sa akin na isang opisyal ng MRRD. Hindi ko sinagot yung tawag niya. Hindi ko sinagot. Ang balita ko ngayon sa grupo ng MRRD, binubuo na naman daw at nagre-recruit para mabuhay ang organisasyon. Binubuo na naman daw ang organisasyon. Doon sa mga marirecruit ng grupong yan, mag-isip po kayo. Ha? Mag-isip po kayo para saan ang recruitment na yan? Pandagdag sa rally? Pandagdag sa kilos protesta? Or pandagdag pwersa para sa gagawin ninyong people power against sa Marcos administration? Ito po mga kababayan, ito ikikwento ko po sa inyo ito. Nagsimula po ako sa Duterte movement since 2014. 2014 po, nandiyan po ako sa Duterte movement, mga kababayan. Saan ang area ko? Cordillera Region. Ito po hindi mapapasinungalingan ng MRRD. Hindi po ito mapapasinungalingan ng organisasyon. Mula sa pinakamataas na opisyal dyan hanggang sa pinakamababa, kilalang kilala ako ng organisasyon na yan. Kilala ako. Hindi ako mapapasinungalingan ng sama na yan. Unang-una, nung mga panahon na yon, nung naupo na si dating Pangulong Duterte, ang daming pinangakuan ng mga member niya. Ang daming pinangakuan na kesyo bibigyan ng trabaho, bibigyan daw na kung ano-ano pag naupo na daw si dating Pangulong Duterte. May one time na may nangyari dyan na pagkakataon na kung saan na mayroon mga ilang LGBT community
na nagpapatulong sa akin nung naupo na si dating Pangulong Duterte. Nung naupo na si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo, at nung itong mga taong hinayar namin para magtrabaho nung 2016 election, sumuporta kay dating Pangulong Duterte, nagpapatulong sa akin na magkaroon ng trabaho sila sa government. Yung iba dyan talaga naman may pinag-aralan. Ito po ang nangyari dyan. Kaya po mayroon isang LGBT dyan, hindi ko napapangalanan, na nagkaaway kami, nagkasamaan ng loob. Na nagkaroon ng patutsadahan kami, na hindi ko napapangalanan. Ngayon, ito pong nangyari dyan. Inirepair ko lahat sa kanya yon. Sabi ko, ikaw nang tumulong, dahil ikaw naman, nasa trabaho ka naman dyan, ikaw na nakapwesto. Ako, hindi talaga ako humingi ng trabaho noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi, ang sabi ko nga mga kaibigan, ako unang-una hindi ako nag-aral. Okay? Hindi ko natapos ang grade 1. Hindi ko natapos yan. Now, masaya ako kung ano ang ginagawa ko sa buhay. Happy ako kung anong galaw ko. Yun ang katuwiran ko sa buhay. Ngayon mga kaibigan, sabi ko tulungan mo yung mga to kasi nakasama naman natin to, kilala mo to, ganito ganyan, nagpakahirap ang mga ito. Ngayon, tulungan natin, ikaw na lumakad sa taas. Siguro, pagod yung taong ito, binubulyawan niya na yung iba. Binubulyawan niya. Nakarating sa akin yun. Pinumpronta ko yung taong yun. Pinagmumura ko. Sabi ko, putang ina mo ka, ako rin ang nagbitbit sa'yo dyan. Ako rin ang lumapit sa'yo, kaya ka nakapasok sa Duterte movement. Ngayon, putang ina mo ka, pinag-uutos-utusan mo itong mga tao ng time ng eleksyon. Ngayon na napakinabangan natin, napakinabangan mo, at ikay nakapwesto ka na rin, hindi mo matulungan, putang ina mo ka. Doon nagsimula yung awayan namin. Doon nagsimula yung hindi maganda naming relasyon noong isang taong yun. Hindi ko na mabanggitin kung anong kasarian, kung anong klaseng tao siya. Nagkaroon siya ng trabaho sa gobyerno. Naging mataas yung kanyang ano. Ngayon mga ito na. Nung nangyari na yan, galit na galit sa akin. Dahil talagang winalangiya ko siya sa larangan ng social media. Nung binalasubas ko siya, kung ano na mga sinagkasabi na sa akin. Now, balik po tayo ha. Tapos na po ang term ni dating Pangulong Duterte. Napalitan na ang administrasyon. Si Pangulong Marcos na ang Pangulo ngayon. Ngayon, sa mga maaanid ng grupo ng MRRD, mag-isip po kayo. Ang daming pinangakuan dyan na hindi nabigyan ng pwesto. Ngayon na hindi nakapwesto, nangangailangan na naman kayo ng tao para pambuo sa organisasyon na yan. Para buhayin muli ang organisasyon na yan. Pagkatapos yung pag napakinabangan niyo yung tao, sa pera na. Hindi ba nakakahiya? Gagamitin nyo na naman ang tao. Ha? Ha? Hindi ba kayo nahihing mga putang ina ninyo? Nung kayo'y nakaupo, todo kayo pagkilos. Diba? Puro kayo pangawalang hiya, tapos kayo gagamitin nyo. Dahil hindi kayo makaporma sa gobyerno ni Pangulong Marcos, hindi kayo kung anong gusto ninyo. Tapos ngayon magsasama-sama na naman ang grupo ng MRRD, nagre-recruit na naman daw di umano. Hindi ba nakakaya? Hindi mo sa kanong sa kaibigan ko. Bahala mo sa buhay mo, ikaw nakaranas ka na dyan. Alam mo na kung anong gagawin mo dyan, kung sasama ka pa ba, o magre-recruit ka pa ba ng tao para umano dyan. Nagamit ka na eh. Ginabangan mo ba sila? Hindi. Para kang basura. Ginaling ko yung tao. Sabi niya, tama ka nga. Di nga ako pinasok. Meron pa nga dyan ha. Isang tomboy. Babae ito at tomboy. Pagkata ko mismo ito. Pagkata ko mismo. Ito pala nakapag-haral yun. Ha? Nakilala ko tong tomboy na to, hindi ko napapangalanan. Sa MRRD, sa Sullivan ko to nakilala. Sa Sullivan.
Ang gawain nyo lang doon, taga-linis, taga-timpla ng kape na kung sinong mga VIP opisyal. Alam niyo mga kaibigan, nung naupo si Digong, hindi man lang siya binigyan ng trabaho. Hindi man lang siya binigyan ng trabaho. Hindi man lang siya natulungan ng kanyang kinampanya. Nag-google siya doon. Alam mo kung anong ginagawa ng tomboy na yon? Pag may nakikita siya na ibang mga member namin ng organisasyon ng MRRD na medyo nakakaangat-angat sa buhay ng konti, Kuya, baka pwede naman ako makahingi sa'yo, pangdagdag ko lang ng renta. Baka pwede ako magpatulong sa'yo, pangdagdag ko lang ng renta ng bahay. Ako naman, nakakilala ko siya, alam ko nagtrabaho. Ito pa ano? What? Meron pa ko yan. Meron pa ko yan, isang lalaki. Talaga nagpakahirap din yan, nagpakapuyat. Hindi ko na makakalaman na ito. Nakasama ko pa. Personal nakakasama ko yun, mga yan. Mayroon dumating sa punto. Magulang niya na hospital, 50-50 ang buhay. 50-50. Tapos na ang eleksyon. Uupo na lang si dating Pangulong Duterte sa Malacanang. Linggo na lang ang bibilangin namin. Linggo na lang. Nagkaroon ng problema yung nanay niya. Nasa ospital. May mga opisyal na siyang nilapitan ng organisasyon na nagpapatulong. Ma'am, baka pwede mo ma'am, nanay ko ganito, ganyan. 50-50. Alam mo anong ginawa ng isang opisyal na babae? Naging kalihim pa to, naging sekretary pa ito, hindi ko na napapangalanan ha. Kasi nung time na yun, hindi pa siya umupong sekretary. Nandiyan si Ninyo. Ako pa talaga itinuro. Nyo, tulungan mo ito. Alam ko matutulungan mo ito. Ganun ang sagot sa akin ha. Siyempre ako naman, kakilala ko yun, naawa ko, binigyan ko na ng na pwede siyang tumulong, pwede siyang mag-repair na roon dahil paupo na si Digong, ilang linggo na lang, uupo na. Sa akin pa ipinasa, member yan ng MRRD. Ginawa lang, pagkatimpla ng kape sa isang sangay ng gobyerno. Ganun ang ginawa. Member pa ng MRRD yun. Kaya alam nyo guys, ako sinasabi ko, doon sa mga bagito na nagsasabing DDS daw, bago kayo magsabing DDS, tiyakin nyo na muna sa sarili ninyo, kailan ba kayo nagsimula sa organisasyon na yan? Kailan ba kayo nakapasok dyan sa samahan na yan? Hindi yun nakapwesto na si Digong, doon kayo nag-DDS. Maraming ganyan ang dumikit kay Duterte. At may mga ilang vlogger dyan na mga sampid na Duterte vlogger daw, pero nung panahon namin, nung hindi pa tumatakbo si Digong hanggang sa matapos ang termino, yung iba dyan hindi naman namin kasama sa loob. Ito. Ito, may nag-comment dyan. Ito. Kaya pala tahimik si kapag issue ng Duterte kasi susumbatan ni Sara Mau. Ito na lang mga kababayan. Total binabanggit niya ng mga pangalan na senador doon sa nag-comment na yan. May mga patient na inilapit. Kinausap mismo ako ng isang senador na lang. Kinausap ako. Senador ito. Ninyo, pag may mga kilala kang pasyente, ganito, ganyan, ilapit mo sa akin. Ibigay mo sa akin, tutulungan ko yan. Tutulungan ko. Sabi ko, boss, ganito, boss. Bigyan mo ako ng mga tao na pag may pasyenteng lumapit sa akin na nagpapatulong ng medical, doon ko na irerekta sa mga tauhan mo. Para hindi ako tawag ng tawag sa'yo, para hindi ako message ng message sa'yo,
At least yung taong itotoka mo sa akin, doon ko ibabagsak ang mga pasyente. Yun ang sinabi ko doon sa isang senador. Itong senador to, wala akong problem. May mga ilan-ilan siyang empleyado na walang pakialam. May mga pasyente na talagang hindi na nila kinikibo. Kaya naman siya sinasabi ko nga doon sa mga staff, sa secretary, ma'am, ito ma'am, hindi na sila matawagan. Follow up sa akin. Di ba? Tapos ngayon bubuuhin na naman ang MRRD. Hindi ba nakakahiya? Gamitin nyo na naman yung mga tao. Para lang sa matatamis na salita na pangako. Hindi nyo alam mo sa mga tawad nyo. Buti na lang ako, hindi ako nag-apply. Ito hindi. Sa akin, walang masasabi sa akin yung mga nakasama ko dyan na nabigyan ng trabaho. Bakit? Pumupunta ako sa mga opisina nila. Minsan ako pa nagdadala ng merienda. O, merienda muna kayo dyan. O, snack kayo. O, wala akong ipinasok dyan na kahit anong project sa Malacanang ng panahon ni Digong. Never akong nagdala ng mga project dyan. Si Katwel ako, hindi ko trabaho yan eh. Kaya tigilan nyo yung mga kaimpokritahan ninyo, naawa kayo sa tao. Total, nakapwesto kayo ng 6 na taon. Nagpayaman kayo riyan. Hindi nyo madadala sa hukay ng impyerno ang mga ninyo kung ano man napakinabang nyo dyan. Ha? Tapos sasabihin ninyo, inaapi si Sara? Sasabihin ninyo, sinisira si Sara? Hindi sinisira si Sara. Siya ang sumisira sa sarili niya. Siya ang gumagawa ng kasisiraan ng pagkatao ng sarili niya. Hindi ang gobyernong ito. Kaya kayo nakarinig na nagsalita si Pangulong Marcos na binabakbakan si Sara. Kaya kayo nakarinig na winawalang yan ni Pangulong Marcos ang mga Duterte. Wala. Hindi nga pinapansin yan. Hindi nga pinapansin ni Pangulong Marcos. Atungal kayo ng atungal. Di ba sasabihin ninyo, guilty. Dahil hindi pumapatol. Hindi kasi ugali ni Pangulong Marcos ang mga ganyang karakter. Iba si Pangulong Marcos, iba yung dating Pangulo na butangero. Ha? Di ba? Hindi lang butangero si Pangulong Duterte. Puro mga haminasyon na mga pinagkasabi. Di ba? Tapos sasabihin nyo, inaapi ang mga Duterte? Ano na naman, no? Ipinagkasabi nyo kay Pangulong Marcos sa bangag, adik. Gumagamit ang pulburon. Hindi nyo nga natutunayan ng legal eh. Oh. Oh. Di ba? Ganyan kayo kalabalahura. Ganyan kayo kaulol. Kung magwalang hiya. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, winawalang hiya ng administrasyon si Sara? Hindi ba kayo na ano niyan? Puro kayo talit yan. Ito, nakapagtataka ang ginawang libro, Pera ng Taong Bayan, pero lumalabas pera ni Sara dahil andun ang pangalan niya. Tama nga, sinasabi niya mismo, baka isipin ng tao na mumulitika siya, pero di ba parang ganun patungo? Yes! Tama ka, Ma'am Ellen. Yun nga po sabi ko po mo Ma'am Ellen kanina Gumawa siya ng libro, mukha niya nakabalandra, pagkatapos, nung nasita, galit na galit. Dapat siya pa dapat ang humingi ng public apology dahil siya na nga ang nagkamali, siya pa ang iritado. Diba?
Siya na nga ang galit. Siya na nga may pagkakamali. Siya pa ang galit. Diba? Kung alam niyo mga kababayan, kung nagkataon hindi senador si Risa Hontiveros, baka sampal yan ni Sara. Baka sinabunutan niya ni BP Sara. Kagaya ng ginawa niya doon sa yung sa Gadabal na sheriff. Yung sheriff na kung saan pinatutupad lang ng sheriff ang kanyang trabaho. Di ba? Di ba? Na sinampal niya, sinapok niya. Ha? Kaya, katapama, swerte si Senator Hontiveros kasi senador siya ng bansa eh. Ha? Di ba? Hindi niya nga ma-explain eh. Kaya sa totoo lang, madali lang ang problema ni BP Sara. Kung gusto niya ng 10 million budget para sa libro niya, edi ituro niya kung saan nagtatago si Kibuloy. Ikaw naman, hindi niya gagawin yun. Siyempre, malaki ang kawalan sa kanya ni Kibuloy. May mga ano si Kibuloy. No. Pero nakakatawa po eh. Natutusin, talong-talo pa talaga si BP Sara ng isang outpatient ng mental. Talo! Kasi buti pa ang outpatient ng mental ko, anong tanong ng doktor, yun ang sasagutin. Walang kaiklabuhan, walang kaartihan. Pero itong bating Vice President, ewan ko po kung anong pinaggagawa. Natatawa na lang ako sa diskarte ni Vice President Sara Duterte. Hindi kaya ang nagpapahama kay BP Sara, mga tao sa kalibot na rin? Ha? Uy, isang katutak naman ata kayo advisor na. Kaya advice nyo naman kay Sara. Yung makatotohanan na serbisyo ninyo kay Sara. Ha? Ha? Yung hindi nakapahamak ng amo ninyo. Nakapahamak ang amo ninyo sa ginagawa ninyo. Pinapakita ninyo na boba ang inyong boss. Ha? Pinapakita ninyo na inyong vice president ninyo. Ha? Huwag dyan. Serbisyo nyo sa Sara. Inang yan, sandamukan kayong advisor dyan. Ha? Tapos, ako lang kayo. Ha? May mental disorder na si Sara. Gaga siya. Diba? Kaya mga kaibigan, huwag po tayong magpakaano. Huwag po tayong magpakakuha niya sa mga yan. Diyos ko. Ha? Oh! Di ba? Higit sa lahat, as public official, huwag po tayong maging pikon. Sandali. Ha? O ito, sa mga gusto, ito. Sa mga gusto pong umakyat sa ating live, dito sa ating YouTube live, pwede po kayong mag-join. Ito po yung link, ha? Pwede po kayong mag-join dyan, mga kaibigan. Kung gusto nyo pong kung gusto nyong sumali, yan, i-ano ko to. Pin natin. Basta't bukas po ang camera, mga kaibigan. Ha? I-open nyo lang po ang inyong camera, pwede po kayong mag-join po dyan. Ha? Yan. Kung gusto nyo pong sumama sa live, gusto nyo maki-join, yan, nandyan po ang hagdanan. Basta't ibukas nyo lamang po ang inyong camera, pwede po kayong mag-join. Pag-usapan po natin itong mga pinagkasabi ni Sara nung isang araw. Ha? Ika nga, di ba? Siyempre, kung normal ka, kung ano ang tanong sa'yo, dapat doon ka lang sasagot. Hindi yung sasagot ka na wala sa kuwan. Yan, pwede po kayong mag-join dyan. Pwede po kayong umakyat sa ating live. Ha? Yan, nakapin po yan sa pinaka-main comment section. Nandiyan po yung comment natin. Okay? Pwede po kayong mag-join po dyan. Sa, ibukas nyo lamang ang inyong camera kung gusto nyong maki-join, makisali sa ating talakayan ngayong umaga ng Huwebes. Yan. Ha? Huwag po kayong mahiya.
Basta't bukas lang ang camera. Pakita nyo na kayo ay hindi mga troll, hindi kayo fake account. Di ba? At magdiskusyonan tayo rito. Di ba? Kaya nga po pinatawag si Vice President Sara doon po sa Senate budget hearing para i-depensa niya, i-explain niya kung ano ang dahilan at yun ang hinihingi niya. Di ba? At para maipaliwanag niya, kaya siya humingi ng budget para sa tanggapan ng Vice President. Tama nga yung sinabi ng ibang mga senador ibang mga commentary doon na bakit kailangan gawin pa ni Sara yan? Yung sinasabi niyang pagbibigay ng financial assistance. May DSWD tayo na pwedeng lapitan ng mga kababayan. Di ba? Hindi trabaho ng Vice President ang pagbibigay ng ayuda. Di ba? Hindi yun na rin trabaho ang pagbibigay ng medical assistance kasi may PhilHealth na. May mga congressman diyan, di ba? Or PAGCOR, PCSO. Di ba? Para saan yung pamumulitika? Di ba? Ha? Eh, nakakatawa na lang yung pinaggagawa ni Vice President. Tapos sasabihin niya, ang title daw ng libro, Kaibigan, Walang Iwanan. Eh, anong ginawa mo nung panahon nung umalis ka papuntang Germany? Para lang manood. Di ba? Naalala ko dati may umakyat sa live mo, may taklob na brief sa mukha, ang lakas ng topak nun na. Di ba? Kaya, alam niyo mga kaibigan, huwag tayo nagpapadala sa mga... Alam mo dapat ang ginawa dapat ni BP Sara? Dapat ginawa ni BP Sara nung time na sa Senate, budget deliberation. Sinagot niya lang na sinagot Tapos, total, magpapa-press conference naman pala siya pagkatapos ng budget hearing sa Senado. Dapat doon, pagkatapos ng budget hearing, dapat doon siya umatake sa press conference. Dapat doon siya nagangaknga. Doon dapat siya nag-aatungal. Hindi yung pinakita niya kung gaano siya kaboba. Di ba? Doon siya simple. Pinapakita niya na patanga-tanga talaga siya. Alam niyo mga kaibigan ako, proud ako na sabi sa sarili ko, aminin sa sarili ko, na hindi ako nag-aral. Kasi yun naman ang totoo Hindi ako graduate, hindi ako nakapagtapos. Pero, hindi ako kagaya ng ibang mga nakapag-aral na hindi nila alam ang tama at mali. Kasi ang alam lang nila, sila lang ang tama. Sila lang ang may pinag-aralan. Yan yung mga taong tanga sa mundo. Totoo lang. Kaya minsan, nakakawalang galang Nakakawalang gana rin minsan yung mag-aral ka Kasi pag nasubrahan ka ng talino, putang na, nagiging hambog mayabang ka Di ba? Nagiging ulul Di ba? Nagiging ungas ang tao pag nasusubrahan. Kaya, tama lang din na hindi masyado nakakapag-aral. At least alam mo, kapasidad mo. Alam mo na ang dating ng sarili mo. Alam mo kung anong status ng buhay mo. Hindi kagaya ng iba dyan na nagpapanggap at talino, pero mga bobo, mga tanga, inutil. Diba? Kaya, mga kaibigan, huwag po tayo masyado nagpapaniwala doon sa mga sinasabi ng mga defender ni Duterte. Huwag po tayo nagpapaniwala sa mga yan. Suriin ninyo ng mabuti. Ito pong tandaan po natin Si Sara po ay hindi tinanggal ni Pangulong Marcos. Hindi po siya sinabihan na magbitaw ka na bilang DepEd. Hindi po nakatiis si Sara sa kanyang sarili, nag-resign. At sa kanyang pag-resign, ngayon, kumalaban na ng kumalaban sa administrasyon. Diba? Kumalaban, pinahiya niya kung ano ng mga akusasyon ang sinasabi niya. Diba? Ngayon, yan ba ang gusto natin na maging Pangulo, na susunod kay Pangulong Marcos?
mas mabuti pa si Pangulong Marcos kahit pa paano, tahimik, nagtatrabaho, tumutulong at nakikinig. Nakikinig yung mama para sa sambayan ng Pilipino. Hindi man perfecto si Pangulong Marcos, pero unti-unti niya naman inaayos ang kanyang liderato. Hindi man siya perfectong sinasabing hindi siya kasing galing ng ibang naging Pangulo, pero nakikinig siya sa boses ng bayan, sa damdamin ng tao't nakakarami. Yun ang importante. Hindi natin kailangan ng isang Pangulo na palamura. Hindi natin kailangan ng isang Pangulo na berdugo. Di ba? Hindi natin kailangan yan. Ito nga sabi ko nga nung mga nakaraan kaya naman pala labanan ang droga na walang nangyayaring patayan. Kaya naman pala ng isang gobyerno na humuli ng mga drug lord, na mga big time sa drugs, na buhay ang mga suspect para mapanagot ang mga taong yan. Pero sa dating administrasyon, lahat pinagpapatay. Di ba? Hindi kaya, sabi ko nga nung isang araw, hindi kaya natin masasabing sacrifice ang lahat ng yan ng ginawa ni Digong? Hindi kaya parte ng sacrifice para lang masabing may mga pag-against sa drugs at mapasabing sila ay tahimik? Ha? Ha? Hindi kaya mga palabas lang yan? Ha? Hindi kaya lahat yan ay mga pakana lamang ng matandang Duterte para lang masabi silang bida? Kaso mga kaibigan, naglulutangan yung mga hindi magagandang gawa ni Digong di ba? Tapos sasabihin nila hinaharas. Ito pang nakakatawa mga kaibigan. Ang sabi pa ni Sara nung isang araw, pilit daw winawalis ang mga Duterte. Pilit daw pinababagsak ang mga Duterte. Sino ba ang ito sinasabi ni Sara na pilit sinisira ang mga Duterte? Pilit winawalis ang mga Duterte. Ito po mga kaibigan, sino bang nag-akusa kay Pangulong Marcos na bangag? Sino bang nag-akusa sa pamilya Marcos na ang mga anak ay gumagamit ng droga, ang asawa gumagamit ng droga? Sino ba? Ang Marcos ba ang nagsalita ng mga Duterte? Sino? Nakakalimot ata si Pipi Sara sa sinasabi niyang pilit silang winawasak, pilit silang winawalang iya para sirain sa publiko at pabagsakin ang mga Duterte. Nakakalimot ata si Sara sa sinasabi niyang yan, na pamilya niya mismo ang gumagawa ng ganyang iskandalo. Pamilya niya ang nagsasalita ng kung ano-ano mga salitang paratang sa Pangulong na nakapesto ngayon. Nakakalimot ata si Sara. Ni si Pangulong Marcos hindi nga kumukuda, hindi nga sila pinapatulan, hindi nga sila nireribatan. Tapos sasabihin ng ating Vice President, ang gobyerno raw na to pinipilit daw walisin ang mga Duterte. Ano ang pinagsasabi ng pamilya mo? Yung pinagsasabi ng kapatid mo? Hindi ba pangangahiya sa gobyerno ni Pangulong Marcos yan? Hindi ba pangbagastos yan ginagawa ng pamilya mo? Tapos sasabihin mo, sinisira kayo ng mga Duterte? Bobo! Ayaw nagsimula! Ayaw gumawa ng eksenang yan! Ayaw nasa social media! Di ba? Tapos sasabihin ninyo, ayaw ang sinisira? Ayaw nagsimula! Oh! Sa grupo ninyo! Ha? Kayo sinisira? Kayo binubuljak ng administrasyon na to? Hindi na kayo pinapatulan ni Pangulong Marcos
Hindi nga nagsasalita si Pangulong Marcos sa inyo eh. Patutusin, tapos na ng eleksyon, binubugbog nyo pa rin ang binubugbog ang mga Marcos eh. Di ba? Tapos sasabihin ni Vice President, pilit sinisira ang mga Duterte. Mga kababayan, may narinig ba kayong salita si Pangulong Marcos? Na nagsalita si Pangulong Marcos laban kay dating Pangulong Duterte. Kaya Bibi Sara. May narinig ba kayong negative na nagsalita? Yung mga hindi ka naglalabas ang sama ng loob eh. Di ba? Hindi ako nakamarcos. Hindi ako nakamarcos ng eleksyon. Hindi ko siya kinampanya. Antay Marcos ako ng eleksyon. Ha? Baka sabihin niyo, baka Marcos, hindi pa ako makamarcos. Sumusuporta lang ako sa administrasyon. Dahil yan ang hinirang ng taong bayan. Yan ang ibinoto ng majority. Di ba? Ano ako magpapaka-anti-government? Nagdesisyon ang nakakarami. Nasuportahan, tulungan, iboto. Bilang simpleng mamamayan, obligasyon kong sumuporta, tumulong sa abot ng aking makakaya. Ngayon, ang gusto ng mga Duterte daw, rumasa, makabayan, magkawatak-watak tayo. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Sasabihin nyo may topak ako, sasabihin nyo matalino kayo. Labas-pasok daw ako ng mental, pero kayo, matitino. Pero yung katinuan ninyo, wala sa hulog. Ha? Hindi ba kayo makatanga? Mga puki ng ina ninyo. Diyos ko. Gusto nyo lang magpamukhang api kayo. Yung mga Duterte. Gusto nyo lang ipakita sa sambayan ng Pilipino na kayong gumawa ng kung ano ng paninira, kung ano-ano kayong mga kalitsihan, tapos ibabaliktad ninyo sa administrasyon na to. Ha? Sasabihin nyo, ape, okay ng ina naman ng mga talagang to, puro kalitsihan. Huwag tayo magpanggap na mga inosente kayo. Ha? Tigilan yung kahindutan ninyo, mga puki ng ina ninyo. Ha? Huwag ganon. May YouTube na po, may Google na, may Facebook na. Napakadali ng mag-search sa social media. Hindi na po tayo panahon ng kupong-kupong. Huwag niyo naman gawin tanga. Ha? Tapos sasabihin ng ating Vice President, pilit sinisira ang pamilya nila. Kayo nga itong hindi tumigil eh. Kayo nga itong katungal na katungal. Di ba? Kayo nga itong todo. Hindi. Tapos sasabihin ninyo, ang administrasyon sinisira kayo. Talagang binabaliktad nyo pa eh, no? Binabaliktad nyo pang katangahan ninyo. Huwag nyo nang ipakito na lang. Sa mga BBS, lagyan nyo si road sector. Ginamit natin ito, di banat tayo. Pagkatapos gamitin, di banat tayo. Yan yan sa road sector. Oo, zero. Ginawa nyo basura sa road sector. Tapos yung pagkinabangan. Yo, what's up mga tropa peeps? So yun, napanood nyo naman po yung video na yan ni Kuya Nino Barsaga. At sa totoo lang, tama yung sinabi niya. Sa totoo lang, mas mabuti pa. Mas mainam pa yung mga, siguro yung mga pasyente po diyan sa Mandaluyong kaysa sa ating Vice Presidente. Bakit? Eto, napakasimple lang. Tinanong siya nitong si Senator Risa Hontiveros kung ilang libro ang mabubuo o magagawa sa 10 milyong piso. Kanino ito ipapamigay? Saan ito ipapamigay? Yun lang naman po ang tanong. Pero mukhang hindi po yata naintindihan ng ating Vice Presidente kung ano po yung katanungan ni Senator Risa Hontiveros. Masyadong ginawang komplikado ni BP Sara yung pong tanong at hanggang nauwi na po sa panunumbat at napunta na po sa pamumulitika.
Nito nga pong mga lumipas na araw, napagtanto natin na isa po pala talaga itong walang kwentang libro at ito po ay isa lamang pamphlet. Tapos propaganda ito patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So gagamitin ng opisina ng Vice Presidente ang pera ng taong bayan para po sa paninira sa ating Pangulo. Di ba napakapangit tignan? Napakasagwapong tignan na yung pinaghirapan natin na pera, na buwis natin. Lahat tayong mga Pilipino may ambag tayo dyan dahil tayo ay nagbabayad lahat ng buwis. Tapos gagamitin lamang ng ating Vice Presidente sa paninira sa ating Pangulo. Tapos may balak pa siyang maglabas ng panibago na namang libro. At ito daw po ay ang libro naman patungkol sa pagtatraidor daw po na isang kaibigan, which is maliwanag na ito po ay isang propaganda. Kasi po, ang tawag po sa kumbaga, kunwari, merong kagustuhan ng ating Vice Presidente o ang mga Duterte o ang mga kampo ni Kibulok, meron silang kagustuhan, meron silang request kaya PBBM, tapos hindi ito nagustuhan ni PBBM o hindi ito inaproba ni PBBM, katulad nung nangyari na hindi pinrotekta ni PBBM itong si Apollo Kibulok. Sa kabila na sinuportahan daw ito noong nakarang 2022 election, ang tawag po nila dito ay pagtatraidor. So yan po ang ibig sabihin sa nitong ating nitong mga kampo ni Kibulok at ni Duterte. Kapag meron silang kapritsyo, kagustuhan, merong silang kagustuhan na papabor sa kanila, tapos hindi po nasunod ng ating pamahalaan o ng gobyernong Bongbong Marcos, ang tawag po nila dyan ay pagtatraidor or pagtataksil. Masyado po silang tumitingin sa utang na loob system na hindi naman po dapat talaga gawin or hindi talaga tama. Katulad nga ng sinabi nitong si Senator Risa Hontiveros, totoo na siya kumbaga meron siyang mga pag pumupunta siya sa iba't ibang lugar, nagko-courtesy call siya, nakikipag-usap siya, marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Pero dahil nakita niya na ito nga namumuno na si Duterte, si Digong, nakita niya may mali, may ginagawa itong kabulastugan at ngayon nga po ay labas na ang kabulastugan nito nga si FPRRD. Diba? Alangan namang hindi mo yan kontrahen, alangan naman na hayaan mo lang yan. Ikaw ay usually kapag ikaw ay nanalo sa eleksyon, ang utang na loob mo ay sa taong bayan. Hindi ka magkakaroon ng utang na loob sa iisang tao lamang. Katulad nito nga sila Robin Padilla, 'di ba? Ito nga si Bongo at si Bato de la Rosa, wala itong ibang tinitignan ng pagkakautangan ng utang na loob kundi ang kanilang anito na si Digong. Kaya alam nyo, tamang-tama lamang na ito nga si Senator Risa Hontiveros ay nanalo dahil po ito'y may paninindigan. Kahit na po na siya ay merong tinulungan daw siya. Humingi siya ng tulong at tinulungan naman daw siya nitong congressman na taga Davao o taga Davao Region. Diba? Tumatano naman siya ng utang na loob. Pero hindi ibig sabihin yan kapag meron kang ginawang mali o meron kang kabulastugan, kasalanan sa batas, magkikibit balikat na lang at hindi ka papansinin o hindi ka pagbabayarin. Mali naman yun, di ba? Kaya, eto, napansin natin na ang mga Duterte po talaga, kumbaga, dapat tumatanaw sa kanila ng utang na loob. At kung hindi man tumatanaw ng utang na loob, dapat sumunod sa kanila, magpailalim sa kanila. Katulad na rin dito, nangyari, kaya Francis Tolentino, di ba? Tumiwalag na sa kanila, wala na sa kanila, at hindi na po kasama sa PDP. Iniwanan na si Robin Padilla sa PDP. Ngayon po, di ba, ay kung ano-ano ang sinasabi ni Digong dito kay Francis Tolentino. So, ganun po ang mga Duterte. Kapag ikaw ay mayroong utang na loob sa kanila, tatanawin mo yung utang na loob habang buhay. Habang ikay nabubuhay, dapat magpaalipin ka sa kanila. Yan po ang pinaka nakikita natin dito. So, sino nga ba talaga
ang dapat na nating kumbaga suportahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nagtatrabaho, kumikilos, gumagawa ng mga makakabuti para sa ating bayan, or etong ating Vice Presidente na wala pong ibang ginawa kundi magpropaganda, mamolitika, maglakwatsa, unahin ang kapritsyo, mamasyal sa ibang bansa. Sa kabila ng meron po tayong dinaranas na bagyo delubyo dito sa ating bansa. Laganap daw ang kagutuman, sabi ni Eric Selly, sabi ni Jay Sonsa. Pero bakit libro ang sagot dito ng ating Pangulo? Ng ating Vice Presidente pala. Bakit libro? Ano mapapala ng taong bayan diyan sa libro na yan na walang kakwenta-kwenta? Basic ang nakalagay diyan sa libro na yan. Hindi pangkaraniwan. Kumbaga, ito, ano na to yung napakadali nito kahit sinong teacher, kahit saang textbook, meron naman sigurong mga kwento patungkol sa pagkakaibigan. Pero bakit kailangang i-single out ang istorya na ito ni BP Sara? Nakalagay pa yung kanyang pangalan, siya ang author. Tapos, gagastusan ng 10 milyong piso. Laganap kagutuman, pero ang ipapalamon mo, libro. Kaya hindi na tayo magtaka na yung 125 million na sinasabing ginastos ni BP Sara sa loob ng 10 taon ay parang hindi na maipaliwanag, lalo pa ito 10 milyon para sa libro. 'Di ba? Hindi po nito kumbaga wala talaga tong magiging magandang impact o epekto sa ating mga kababayan. Bagkus matututo lamang ang mga grade 1 to 4 ng propaganda, ng paninira sa isang kaibigan o ang paniningil ng utang na loob. Maliwanag naman dito na ang tinutukoy dito sa kwento na ito ay wala nang iba kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Oo nga daw po, hindi daw to kinopya, hindi daw to plagiarism, pero may kaakibat itong paninira sa ating Pangulo. So, dapat ba ito talagang suportahan? Dapat ba ito talagang ipalabas sa mga grade 1 to 4? Diba? Parang napakapangit po nito kung ako ang magulang ng isang grade 1 to 4, hindi ko po ito ipapabasa sa aking anak dahil hindi naman po ito kaiga-igaya at propaganda lamang para sa isang Sara Duterte. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Thank you sa video ni Kuya Nino Barsaga. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Magla-like, magko-comment. I-comment nyo po kung ano po ang opinion nyo dito sa vlog na ito ni Kuya Nino at ng aking opinion. Salamat po. Ingat po kayo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.